We stand before you in humble prayer before we start this program. We realize that without your blessings, we would not be able to succeed with the plans we have for this activity. Restore your grace and divine wisdom to all of us present here, so we could cooperate and enjoy camaraderie and love for the greater glory of your name. Bless also those we have left behind our homes. May you grant them peace and happiness as they go about their activities. Bless people around the globe that they may enjoy peace and the goodness of your love. We ask all these through your mighty name. Amen. Okay, ang lesson natin ay nakaangkla sa most essential learning competencies o tinatawag na MELTS. Nasusuri ang kahulugan at iba't ibang instruktura ng pamilihan. Tiyak na layunin, maipapaliwanag ang kahulugan ng kompetisyon sa pamilihan. Masusuri ang mga katangian ng pamilihan na may ganap na kompetisyon. Naisasabuhay ang halaga ng kompetisyon sa pamilihan. Okay, magbalik-aral tayo. Ano ang masasabi ninyo sa ating napag-aralan noong nakaraan? Jello? Ang pamilihan ay mahalagang bahagi ng buhay ng isang producer at consumer. Ito ang nagsisilbing lugar kung saan nakakamit ng isang consumer ang sagot sa marami niyang pangangailangan at kagustuhan. Okay, anong masasabi ninyo sa dalawang nasa larawan? Pamilihan ng bayan. Dali, tsaka Alphamart, nabanggit ay pamilihan ng bayan. So tama naman, ang dalawang nasa larawan ay ang Dali at ang Alphamart. So may kinalaman sa pamilihan ang ating pinag-aaralan. So dalawa silang pareho ng mga sinitinda, ibinebenta. In fact, competitor yung dalawang yan. Napakadaming naglalabasan ngayon ng mga branches ng Dali sa iba't ibang panig ng bansa. Dito sa San Pedro, so meron dito sa pinakalugar natin, at sa San Pablo naman, ang daming nagsusulputan ng mga new branches. Kumbaga, sumasabay sila, yung dalawang yan, sa 7-Eleven. Alam naman natin na ang 7-Eleven ay kapareho din nila na pamilihan na ang daming branches dito sa Pilipinas, naging sa ibang bansa. Okay? Pumunta na tayo sa ating balitaan. Okay, tawagin natin upang magbalita ay si Guloy. Ang aking ibabalita ngayong hapon ay ang pagtaas ng presyo ng gasolina. February 2024, nagsimulang magtaas ang presyo nito. Kasunod na rin umano ito ng pagtaas ng demanda ng is dahil sa pagbubuwag ng mga lockdown sa buong mundo. Sa pagtaya, nagkaroon ng pinakamalaking pagtaas. Ang presyo ay maaaring maging 1.60 gasoline, 1.10 centavos naman ang diesel, at 1.5 naman ang kerosene, at maaaring 79.95 hanggang 84.98 ang isang litro ng gasolina. Ang susunod ko namang tatawagin para magbalita ay si Lawrence Tolentino. Magandang hapon, ako si Tolentino Lawrence Joseph na nagbabalita ngayong hapon tungkol sa inflation sa mga pamilihin o lalo na sa bigas. Ang pinakamataas na nagmahal ngayong taon ay ang bigas na nakalipas na 14 na taon. Ngayong Enero ay napakabilis tumaas ang presyo nito. Tumaas ito ng halos 23% ang inflation rate nitong nakaraang buwan ng Enero. At ito na pinakamataas noong nakalipas na 14 na taon. Noong Enero 2023, 10 piso na ang itinaas sa kada kilo nito sa regular milled rice. 11 pesos naman sa well-milled rice. Maaari pang tumaas ang presyo ng bigas ngayong Enero hanggang Hulyo ayon sa PSA. Okay, ano kaya ang pamagat ng inyong lesson?
Sino ba ang gustong mag-guess o humula? Sige, Lawrence. Sa aking palagay, ang aking pamagat ng ating lesson ay tungkol sa pagtaas ng pamilihin o presyo. Sino pa? Girls, ano sa palagay niyo ang pamagat ng ating lesson? So, kahit anong guess. Pagtaas ng presyo sa pamilya. Okay, ang pamagat ng lesson natin ay ganap na competition o tinatawag sa Ingles na perfect competition. So, may mga punto rin naman ng mga sumagot dahil ang tinatawag na ganap na competition ay yung mga sinagot ninyo na may kinalaman sa pamilihan. Okay? Ganap na competition o perfect competition. Ang pamilihan ay may ganap na competition ay isang uri ng pamilihan na kung saan ang sinumang negosyante ay may karapatang makapagkompetensya sa iba pang negosyante. Ibig sabihin, kung ikaw ay may balak magnegosyo, pwedeng-pwede kang makipagkompetensya o makipagsapalaran dahil gano'n naman talaga sa business world class. Kapag may gusto kang i-launch na business, pwede mo i-launch sa market as long as approved by the DTI. Okay. Katangian ng ganap na kompetisyon. Maraming maliliit na consumer at producer. Pangalawa, magkakatulad ang produkto. Ito ay tinatawag na homogeneous. Pangatlo, malayang paggalaw ng sangkap ng produksyon. At ang pang-apat, malayang pagpasok at paglabas sa industriya. At ang panghuli, malayang impormasyon tungkol sa pamilihan. Ang mga sumusunod ay ang katangian ng ganap na kompetisyon. Dito naman, magkakaroon tayo ng activities. Anong klaseng activities ito? Makinig kayo, class. Okay, bumuo ng 4 na pangkat, bumunot ng item na gagawa ng akmang gawain. O dito, mas lalo kayo makinig. Magbigay ng food stall dito sa San Pedro, o huwag na tayong lumayo, na magkapareho ang produkto na ibinebenta. Magmumungkahi ng iba't ibang ideya ang bawat membro kung paano mahikayat ang mga mamimili na bilhin ng kanilang produkto. O ito ang gagawin nyo bilang panuto. Bibigyan ko kayo ng 15 minuto ang bawat pangkat upang tapusin ang kanilang gawain. Okay, magkakaroon ng palabunutan o bulan tayo kung aling pangkat ang unang mag-uulat. O kung sino man gusto mag-volunteer, mauuna. Bigyan natin 3 minuto ang bawat pangkat upang mag-present ng kanilang natapos na gawain at mula sa rubrics ay bibigyang marka ang bawat pangkat. Ano nga ba itong rubrics na ito? Ating alamin. So, rubrics sa pagmamarka ng presentasyon. Ang pamantayan nilalaman na ibibigay ng buong husay ang hinihing nilalaman ay pinapakita sa pangkatang gawain. And then, may kaunting kakulangan ang nilalaman na ipinapakita sa pangkatang gawain. Yung una ay 5 points, yung pangalawa ay 3 points, at yung pang 1 point, maraming kakulangan ang nilalaman na ipinapakita sa pangkatang gawain. Yung naman sa pangalawa, yung paglalahad ng pananaw para sa 5 points, bumuhusay at malikhaing na yung ulat at naipapaliwanag ang paksa sa pangkatang gawain sa klase. Kung ito naman ay 3 points, na yung ulat na ipapaliwanag ang paksa sa pangkatang gawain sa klase. Kung ito naman ay 1 point, higaanap na maipaliwanag ang paksa sa pangkatang gawain sa klase. Okay. Pumunta naman tayo sa susunod, kaayusan ng presentasyon. Para sa 5 puntos, mahusay na ipamalas ang pagkakaisa o kailangan ng unity at kalinisan sa paggawa ng pangkatang gawain sa klase. Kung 3 points naman, na ipapamalas ang pagkakaisa, kailangan pa rin ng unity at kalinisan sa paggawa ng pangkatang gawain sa klase. Kung makakuha naman ng 1 point, di na ipamalas ang pagkakaisa at kalinisan sa paggawa ng pangkatang gawain sa klase. Takdang oras for the 5 points, natapos ang pangkatang gawain ng buong husay sa loob ng itinakdang oras. Para sa 3 points,
makakuha naman ng 1 point, di natapos ang pangkatang gawain. Okay, kailangan na natin maggrupo. Igugrupo ko kayo. Ayan, sila magkaka-member sila. Kayo, grupo ninyo hanggang dito, and then yung grupo ninyo, kayo. Yan. Yung dito naman, ang grupo ninyo ay dito. Tapos, grupo ito, yun. Kung ito apat na grupo or apat na pangkat. Mag-ready na lang kayo ng 1 whole para dito sa presentation. O, maglabas na ng 1 whole na papel class. Inos na. Mag-brainstorming na kayo. Pwede kayo magharap-harap. Ganun din kayo, girls. Siguro ito na lang sa ano. Ang pinag-aaralan natin ay may kinalaman sa dun sa competition na nangyari dun sa Magandang hapon sa inyo lahat. Kami ang pangkat dalawa. Ang aming napili ay ang Christian 7-Eleven. Dahil halos magkapareho sila ng pamilya ng mga tinitinda ay nagkakompetisyon sila dahil kung anong pamilya ang pipiliin na mas nakakarami. Ngayon ay halos pantay sila ng porsyento ng mga customer o bumibili. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang aming napiling food stall dito sa San Pedro ay ang McDo o Jollibee. May iniikayat ang isang food stall tulad ng Jollibee o McDo sa pag-advertise o pagre-rekomenda sa mga tao ng kanilang binibenta. Depende sa kanilang nirekomenda kung ang McDo man ang nagustuhan ng mga tao. Dito sila sigurado bibili dahil sa kanilang magandang pagrekomenda at magiging mabenta ang mga produkto nila. Malulugi man ang Jollibee, ngunit McDo ang nagustuhan nila. Pero nakadepende pa rin ito sa gusto ng tao. Makakatulong din ang kanilang mga customer sa pag-share ng kanilang experience sa isang food store upang ito ay higit na umasenso. Magandang hapon, kami po ang pangkat isa. Ang napili po namin ay sa 7-Eleven. Mas mahal ang bilihin, ngunit ito ay mas madami at mas kilala ng mga tao. At sa Dali naman po ay mas mura ang bilihin kaya maraming nahihikayat na bumili dito. Lalo na ang mga kabataan. Sa Dali maaari tayong mas Ang kumpanyang aking napili ay ang Xbox at PlayStation dahil sila ang dalawang kumpanya na planong mapalawig o mapaganda ang gaming experience sa mga online naman na laro at sila ay dalawang kumpanya na active na magkakompetisyon ngayong taong 20th century. Very good. Na may kompetisyon sa pamilihan. mahalaga ang kompetisyon dahil dito mo masusukat yung kung ano yung mas magandang produkto. Ay, Okay, very good, Parto. Ako din sa answer niya, importante na merong mapamimilihan o kaya pwede kang makapamili, marami kang mapagpilian bilang isang tagapamili. Siyempre maganda yung marami kang choices na pwede mong bilhin at pipiliin mo yung pinaka-the best na produkto. Next. Kung ikaw ay magiging negosyante balang araw, ano sa palagay mo ang kabutihan at di kabutihan na may dudulot ng may kompetensya sa negosyo? Ano kaya? Sir, ang kasamaan po dito sa kompetensya, may chances po na yung isang business is bumagsak o kaya malugi. Tapos meron naman pong chances para sa mga consumer na tumaas at kaya bumaba yung mga price ng products. go. Okay, very good, Noel. So yung sagot niya sa tanong ay yung tungkol sa competition. Siyempre, ang disadvantage din nito, maaaring magkaroon ka ng kaaway, di ba? At ang advantage nito, yung kaninang sagot naman ng classmate ko na si Partor, baka kapamili ng maayos yung mga consumer niya katulad natin. Next. Sa mga bagong panahong ito, magbigay
kayo ng mga pamilihan na masasabi nyo na mayroong ganap na kompetisyon. Oh, ano daw yung mga pamilihan na may ganap na kompetisyon? Yung binigay nyo halimbawa kanina, pwede yun. Sino ang gustong sumagot? Uncle John's at 7-Eleven. Dali po at saka Uncle John's. Kasi mas maganda po sa Dali kasi mababa po yung mga presyo ng produkto kaysa po sa Uncle John's. Okay. Okay? Para sa pagtataya, tama o mali tayo. Okay, basahin at unawain ng mga sumusunod na pangungusap. Okay, number 1. Ilan lamang ang maliit na consumer at producer? O, sino ang gustong sumagot? Ang aking sagot ay mali. Para sa number 2, magkatulad ang produkto o homogeneous. Kontrolado ang paggalaw ng sangkap ng produksyon. Ano inyong sagot? Ang aking sagot sa number 3 ay mali. Okay? Para sa number 4, malayong pagpasok at paglabas sa industriya. Ano naman ang inyong sagot? Para sa number 5, walang impormasyon ukol sa pamilihan. Sino ang gustong sumagot? At para sa inyong assignment o takdang aralin, sagutan ang gawain sa pagkatuto 8 mula sa pahina 30 ng inyong sibot for A Learner's Material. Okay, thank you, grade 9. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Sound right, boy.